Magandang gabi po. Ito po yung ating verse for today. Ang ating paksa ay, kung ayaw nyo sa akin, di wag. Hindi kawalan, bakit ko naman ipipilit ang sarili ko? Ganyan na ganyan ang sinabi ni Jesus Christ. Kaya nung siya'y nangaral at siya'y nagkaroon ng miracle, katulad nung kapatid ni Martha, at yung isang Mary ay mabigat ho. No? Mabigat ho yung sinabi ni Jesus Christ. Ito po yung bago nating lesson. So gusto ko po ay pag-aralan natin itong maigi, mga kapatid. Ang text natin ay makikita sa Revelations chapter 20 verse 14 to 15. I'm using the New English Translation Bible. Then death and Hades was thrown into the lake of fire. This is the second death, the lake of fire. If anyone's name was not found written in the book of life, that person was thrown into the lake of fire. At ang kamatayan at Hades ay tinapon sa lawa ng apoy. Ito ang pangalawang kamatayan. Ang lawa dito sa apoy. Ito ang pangalawang kamatayan. Verse 15. Ang sinuman na ang kanilang pangalan ay hindi nakitang nasusulat sa aklat ng buhay, ang taong iyon ay tinapon sa lawa ng apoy. Mga kapatid, maaaring iba sa inyo ayaw itong lesson na to, pero ito po yung realidad, nasusulat sa salita ng Diyos. Hindi po ako nagsabi niyan. Binasa ko lang kung ano yung sinasabi ng Biblia. Katulad ng sabi ni Jesus Christ, kung merong pumasok patungkol sa salita ng Diyos at hindi ka welcome, ay hindi to pilitan, mga kapatid. Sabi rito sa Matthew chapter 10 verse 14, if anyone will not welcome you or listen to your words, shake the dust of your feet when you leave that home or town. Tingnan nyo Tagalog. Ang sino man ang hindi magtanggap sa iyo o makinig sa iyong sinasabi, iwaglit mo ang alikabok mula sa iyong mga paa, at kung ikaw ay lalayo sa kanilang tahanan o lungsod. Sa Mark chapter 6 verse 11 sabi, and if any place will not welcome you or listen to you, leave that place, shake the dust off your feet as a testimony against them. Hindi naman ibig sabihin pag hindi natin pinipilit, ay hindi na tayo pwedeng tumanggi. Ayaw ko gawin to, pero may mga bahay talaga na nagre-reject sa salita ng Diyos. Ako po, bilang pastor, si Vic, hindi po ako nag-aalok ng sumali kayo sa Risen Christ Jesus Bible Church of Caloocan or Santa Maria. Ang gusto ko lang po, maibahagi yung very words ng salita ng Diyos na walang bias sa mga religious sects or churches. Kung ano lang talaga ang face value as is, yun lang ang sinasabi ko. Sabi dito sa Luke chapter 9 verse 5, if people does not welcome you, leave their town, shake off the dust of your feet as a testimony against them. Pumunta ako sa bahay nyo, nangaral ako sa pamamagitan ng Facebook, ni-reject nyo ako, para mo na rin sinabing, sige, pagpagan mo ko ng alikabok mula sa bahay mo. Mga kapatid, kung hindi ito importante, hindi ko i-share ito. Sabi nga ho sa John chapter 1 verse 12, ngunit sa mga kanilang tumanggap sa Kanya, ay nananampalataya sa Kanyang pangalan, ay binigyan niya ng karapatan maging mga anak ng Diyos.
Sabi sa Ingles, but to all who have received Him, those who believe in His name, He has given him the right to become God's children. Galatians chapter 3 verse 26. Ganito po ang pagkasabi, for in Christ Jesus, you are all sons of God through faith. So magiging anak lang tayo ng Diyos kung kayo nananampalataya, kung kayo ay walang doubt na ang Word of God tinanggap nyo by faith. Hindi yung maraming excuses, tatanggihan nyo ang salita ng Diyos. Ang sabi niya rito sa Revelations chapter 20, verse 14 to 15, ang sabi, then death and Hades was thrown into the lake of fire. This is the second death, the lake of fire. Verse 15, if anyone's name was not found written in the book of life, that person was thrown into the lake of fire. Mga kapatid, mga kaibigan, mga kakilala, hindi po ako nandito para manakit ng kalooban. Talagang masakit, aminin ko sa inyo, kahit ako noon. Pero yun talaga ang totoong nasusulat sa saligang batas ng Diyos. Ano yung saligang batas ng Diyos? O Constitution of God, Agreement of God, ang Biblia, the written Word of God. Kaya mga kapatid, kung tayo ay mag-aaral ng salita ng Diyos, maging handa tayo. Sabi nga ho dito, sa case ni Jesus Christ, no pinagaling niya si Lazarus, ang kapatid ni Martha, kasama yung isang Mary. Ang sabi niya ganyan, sa John 11 verse 4, when Jesus heard that, He said, this sickness is not unto death, but for the glory of God, that the Son of God might be glorified thereby. Ano narinig ni Jesus ang patungkol dito? Sinabi niya, ang sakit na to ay hindi para sa kamatayan. Ngunit ang kaluwalhatian ng Diyos na ang anak ng Diyos ay maluwalhati sa mga paraan na ito. Mga kapatid, napaka-importante po. Kaya minsan, may may sakit, gumaling, naranasan po namin, naranasan ko, kagaya ko. Kaya tayo na gumagaling sa meron tayong sakit, gumagaling tayo unti-unti, meron naman automatic. Alam nyo kung bakit? Meron ka pang misyon sa buhay. Hindi konsumisyon. Ayaw ng Diyos, magkaroon tayo ng konsumisyon. Ito na yung panahon. Mga kapatid, papansin nyo, bali-balita. Good and bad news. Maririnig nyo sa TV, sa radyo, sa internet. Whatever media are you using, para may nagtatrayduran, may nagtataksilan, merong balimbing, meron naman talaga ay masama ang ginagawa. Mga kapatid, pag-isipan yung maigi, huwag nyo ipagpapalitan sarili nyo sa pera. Walang masama kumita ng pera, pero huwag kayong kakain ng pera mula sa nakaw. Marami ngayon ang nadadala, akala nila pera na lang ang meron. Pero maiba naman tayo ng usapan. Huwag nyo ibenta ang kaluluwa nyo. Ito ay isang sitwasyon na matay na. Kahit ang mga taong may sakit, minsan nagmi-miracle, nagre-recover. Huwag nyong tanggalin ang pag-asa nyo kay Kristo. Pakinggan nyo ang sinasabi ng Biblia. Dumating si Jesus. Nakita ni Jesus na si Lazarus ay nasa libingan ng 4 na araw. Pakinggan nyo. So when Jesus came, He found that He had already been in the tomb 4 days. Ang ginamit ni Jesus Christ, yung term sa John chapter 11, verse 17, Lazarus is asleep. Akala ng kanyang alagad, pag sinabing asleep, literal na natutulog.
Jesus told his disciples that the Lazarus was asleep. Figure of speech, expression, no? Tapos, dinirekta na ni Jesus Christ na si Lazarus ay namatay. Sabi ni Jesus, our friend Lazarus sleeps, but I go that I may wake him up. Sa John chapter 11 verse 11, sinabi ni Jesus Christ na physical na kamatayan na to, hindi natulog. Kinausap niya si Martha, yung kapatid ni Lazarus, at sinabi na si Lazarus daw ay namatay 4 na araw na. At ang kanyang katawan daw ay mabaho na. Sabi niya ganito, ito yung exact words ni Martha, Lord, by this time, there is a bad odor, for he has been there 4 days. Yan yung sinabi niya sa John chapter 11, verse 39. Mga kapatid, ang pinag-usapan natin, yung namatay na buhay. Meron po akong naranasang ganyan sa isang samahan, umattend ako na buhay muli. Pinag-pray namin. Pero in this case, hindi lang yon. Pag merong sakit, it is the duty of the church, yung pastor at yung mga matatanda ay pumupunta sa taong may sakit para magkaroon ng kagalingan at kapatawaran ng kasalanan. Yan ang sabi ng Biblia. James chapter 5 verse 13 to 15, nagkakaroon ng guidance on prayer, sickness, and healing sa simula pa lamang pinapractice ng mga believers. Pakinggan nyo to. Verse 13, meron ba sa inyong nagdudusa? Meron ba sa inyo masiya? Hayaan mo siyang umawit ng salmo. Verse 14, meron ba sa inyo may sakit? Inulit na naman. Meron ba sa inyo may sakit? Hayaan nyo siyang tawagin ang matatanda ng iglesia. Hayaan nyo siyang manalangin para sa kanya. Pahiran siya ng langis sa ngalan ng Panginoon. Verse 15, at ang panalangin ng pananampalataya ay ililigtas ang may sakit, at ang Panginoon ay siyang magtataas sa kanya. Kung siya ay nagkasala, siya ay patatawarin. Sa English, basahin ko po ang verse 13. Is anyone among you suffering? Let him pray. Is anyone cheerful? Let him sing psalms. Is anyone among you sick? Let him call the elders of the church. Let them pray over him. Anoint him with oil in the name of the Lord. Verse 15, and the prayer of the faith will save the sick, and the Lord will raise him up. And if he has committed sins, he will be forgiven. Kaya mga kapatid, kung meron sa inyo may sakit ngayon, huwag niyong tigilan mag-pray, because prayer really works. Kaya huwag kayong mag-a-assume na, wala nang pag-asa. Pag ganun yung talo kayo lagi. Pero pag sinabi niyong may pag-asa, magbabaka sakalit kami sa Panginoon, tutugunin niya ating panalangin. Yon ang spirit na gusto ng Diyos. Have faith. Sabi nga sa Galatians chapter 26, di ba? Naalala niyo yung sinabi niya doon sa scriptures. Napaka-importante po. Kaya alam niyo nung si Jesus Christ ay dumating, sabi ni Martha, Lord, kung napaaga ka sana, buhay pa sana yung kapatid ko. Sumagot si Jesus indirectly. Sabi niya, mabuti na lang hindi ako naging maaga rito upang makita nyo ang kaluwalhatian ng Ama. Expect the glory of God tomorrow, today, tomorrow, and so forth.
He must give us a miracle. We must ask Him to give us a miracle. Walang mahirap sa Diyos. Okay ba? Walang mahirap sa Diyos. Awitin natin to bago tayo magtapos. Higit sa aking kailangan, higit sa aking karanasan, higit sa aking isipin, ay kaya mong gawin. Higit sa aking karanasan, higit sa aking di ka nagkulang, higit sa aking isipin, ay kaya mong gawin. Higit sa aking karanasan, higit sa aking isipin, ay kaya mong gawin. Bawat araw ko ay hawak mo, di mangangamba sa piling mo. Walang mahirap sa'yo, walang mahirap sa'yo. Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan, walang mahirap sa'yo. Higit sa aking kailangan, higit sa aking karanasan, higit sa aking isipin, ay kaya mong gawin. Higit sa aking kalakasan, ni minsan ay hindi nagkulang. Higit sa aking isipin, ay kaya mong gawin. Bawat araw ko ay hawak mo, di mangangamba sa piling mo. Walang mahirap sa'yo, walang mahirap sa'yo. Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan, walang mahirap, walang mahirap, walang imposible sa'yo. Walang imposible sa'yo. Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan, walang imposible, walang imposible, walang imposible
walang mahirap sa'yo. Walang mahirap sa'yo. Mga kapatid, mapapansin yung medyo nalilito ko. Kasi marami akong inaayos ngayon dito. Sa Diyos walang mahirap. Sa atin mahirap, sa Diyos hindi. Yun lang kasimple ang kantang yan. Kaya wag tayong magre-rely sa ating lakas o galing. Mag-rely tayo sa galing ng Diyos. Kaya paborito ko itong walang mahirap sa'yo. Kasi pag kay Kristo tayo, hindi na tayo mahirap, mayaman na tayo. Mayaman sa pananampalataya, mayaman sa gawa, at maya-maya sa Diyos tayo. Amen? So, I hope na-bless kayo. See you again. Bye-bye tomorrow. Mga kapatid, kung meron kayong prayer request, kung maaari sana, padala nyo ng PM prayer request. Number 1 na PM request, kalusugan. Number 2 PM request, financial. Number 3 PM request, yung gawain bukas. Yan po karamihan ang ating common. Ika-4, relationship. Pero wala ako na masyadong nakikita mga tao na naghihingi ng tinatawag na anong kadalasan? Mag-isip nga kayo kung anong magandang PM request ng iba. Alam niyo kung ano? Humingi ng tawad, magpatawad, at saka yung mga tao umamin ng kasalanan. Kadalasan marami sa atin dahil may fried chicken, hindi marunong magpatawad, hindi rin marunong humingi ng tawad. Yun lang naman Ang totoong Kristiyano, marunong humingi ng tawad. Pero pag ginawa mo yung part mo, nagpakumbaba ka, at hindi ka naman pinatawad, ay wala ka ng kasalanan. Amen ba? So, yun lang. Paalala po sa atin, sabi ni Jesus Christ, kung kayo magpapatawad, pinatawad na rin kayo ng Ama. God bless. Bye-bye.